Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalinguan ng Galiman na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng child protection na isinasagawa ng CWC o Council of the Welfare of the Children ng DSWD. So layunin ng ating pamunuan ng CWC with Undersecretary Executive Director Angelo Tapales na pag-ibayuhin ito at sa pakipag-ugnayan nito sa PNP, NBI para ma-address ang online child abuse and exploitation. Ito yung OSEA na sinasabi. So, para ma-address yung online sexual exploitation and abuse of children ay yung CWC na siyang opisina na nangangalaga rin dito ay nakikipag-ugnayan sa ating PNP and NBI at iba't ibang ahensya para mapag-ibayo yung proteksyon sa mga bata o sa mga minors para sila ay from the online and all kinds of abuses sa ating mga minors para maprotektahan. So maraming violations ang naitala di umano na mula panahon ng 2022 at 2023. At sa taong ito, 2024, ay pag-ibayuin nila ang protection with said enforcement agency at DOJ at DSWD at private sector upang masupil ang nasabing mga child violators yan, mga child rights violators. So, ang makabata helpline at mula doon sa 1383 na inilunsad ng CWC ay maaaring tawagan for any child rights violation. So kung mayroong kayo napag-alaman na mayroong child rights violations, particular sa online, ay suplong sila din sa 1383 helpline ng CWC. So yun. Maliban dyan, mayroon din sa child rights protection ng Commission on Human Rights. Mayroon din sa Women and Children Desk ng PNP. Yun. Meron din sa DOJ, yan sa NBI, DOJ para matawagan yung maaaring kung meron kayo nasaksihan na paglabag sa karapatan ng mga bata. Isuplong nyo ron, particular yung sa online. So ngayon yung The Critics Promotion ng ating The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion na ating anti-criminality operation ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang bata. Sa isyong ito ng child protections na ginagawa ng CWC laban sa online sexual abuse at iba't ibang pang-aabuso ay ating maring sinusuportahan ito at hinihikayat din natin ang iba't ibang sektor ng lipunan o lipunan Pilipino na makisuporta upang protektahan ang mga bata sa anumang child exploitation. So, yun. So ating sinusuportahan itong pagprotektang ito ng CWC at ng ating lipunan Pilipino at ng ating pamalaan. So, tayo yung sasabos din sa lipunan Pilipino na may team na suportahan yan yung paglaban sa mga child predator o yung mga paglabag sa karapatan ng mga bata. Particular yan sa online na abuse, particular yung iba't ibang klase ng online abuse, sexual abuse yan, iba't ibang child exploitations na maaaring gawin sa mga kabataan para na ma-actionan ng ating pamahalaan. So ang pakikisas ng lipunan Pilipino ay mahalaga upang masupil ang mga online predators o anuman child exploitation at child rights violations at mga abuso sa mga bata online if or in any situations. Ipagtanggol natin ang mga bata at bigyan sila ng wastong pangangalaga
at protection. So yan. So dapat ay ang pangunahin na po protekta sa mga bata ay syempre yung ating pamilya. At gayon din yung ating lipunan, syempre yung ating mga sektor at tayong mamamayan. At syempre yung ating mga eskwelahan, sila ay pangunahin din na puprotekta sa ating mga kabataan bilang nagbibigay ng mga edukasyon. So kaya sila rin yung pangunahin na mga aaksyon laban dun sa mga ganyang klase ng mga abuse sa mga children yan, at puprotekta. So yun. So maliban dyan ay iwasan din ang pang-abuso na i-frame up at siraan ng sino mang tao yung child abuse or child rights violations, kung saan hindi rin ito nakakabuti on protecting child, kundi nakakagulo lamang at abuso ng mga innocent tao. Halimbawa, in vice versa, ay maaari din naman mayroong mga mananamantalang mga tao para siraan yung puri ng isang tao na i-frame up. Maaari sa gobyerno, maaaring nasa gobyerno or sino mang mamamayan din, sektor o grupo, na maaaring gusto nilang maaaring ang isang tao ay siraan nila para sa ganitong klaseng mga bagay upang maaaring galit sila sa tao na yun or ano mga iba't ibang mga situation. So sa isang banda ay hindi maganda ito kung magpe-frame up tayo at walang katotohanan yung mga paratang. So kaya iwasan kung gagawa lamang ng pang-abuso rin as i-frame up yung mga inosente in any crimes. Kaya natin tinalakay doon sa iba't ibang uri ng mga kriminalidad na dapat in fair tayo nagkakaisa laban sa krimen, particular halimbawa ito child exploitation, pero nagkakaisa rin tayo na protektahan din naman yung karapatan at laban doon sa maaaring umabuso para fair, kasi hindi po kinakailangan fair justice ang pag-iaranin natin. Hindi po pwede kapag napagbintangan yung isang tao ay yun na yun. So titingnan natin mabuti kung yun ay accountable or yun ay pawa paninira lamang na wala naman nag-i-exist na gano'n na mayroong child violation halimbawa, or else pinapanagot mo ibang tao. So mali yun. Kinakailangan directly kung sino yung krimen, yun ating dapat na ipakulong o yun ang dapat natin papanagutin. Pero kung tayo ay gagawa ng story para palalabasin mo na gumawa ng para pagkapirahan mo o ano mang gusto mong gawin sa sitak o nagagalit ka, para palabasin mo na yung isang tao ay ini-exploit o may isang bata na ini-exploit, pero hindi naman. So palalabasin na ini-exploit but there's no such exploitation na nangyayari. Set up, ika nga. So may mga ganyang mga pangyayari na dapat ay hindi mangyayari. So kinakailangan maging fair. So we are making unfair justice or equal justice for everyone of else, mula bata hanggang matanda, para hindi tayo, kasi kung tayo ay aabuso rin naman para sinasabi mo protekta tayo sa mga bata para maging babago tayo sa tao, mali naman yun, kasi nagpariwara ka ng tao. Yung Diyos ang mapaparusa din sa inyo kapag ganyan ang ginawa. Kung nakaabuso ka, darating din yung malalaman, mapapahiya ka rin, parusahan ka rin ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay mali yung sinasabi mo, kaya kinakailangan maging fair tayo for everything else. So concern tayo for everybody na labanan ng krimen, pero maging kasama yan sa lalabanan natin sa krimen yung umaabuso na ganyan ng frame. Yan ang sa pinaka-delikado na criminal din na halos ay yung naneta, kasi lifetime din yan or yung mga ganon ng mga bagay na kapag pinalalabas mo, gumawa siya ng ganon, hindi naman. So, mahirap yun. So ngayon, ang ating hustisya ay dapat laging patas sa lahat ng anggulo, kung saan may nakagagawa ng krimen directly na dapat managot sa batas at may umaabuso din naman mula sa tao o halay ng ating pamahalaan na palalabasin na o ipiframe up na kriminal ng isang tao, kung kaya't maging malimi na maipatupad ang patas ng hustisya at katarungan at karapat-dapat at good governance at higit ay maka-Diyos. So yan, maging maka-Diyos tayo, makonsensya tayo kung i-frame up mo yung isang tao. Kung hindi ka susunod doon sa
proseso ng batas. Kasi halimbawa, parang piniremap mo para may ginagawa siyang masama doon sa isang bata. Yung ginulpin mo ng todo, di ba? O kaya ginawa mo ng pagkasama-sama. Hindi naman pala ginagawa, piniremap lang, di ba? O, dapat managot yung gumawa. So mahirap kung aabot doon sa ganun. Hindi bali kung ano lang, kung panirang bunganga lang. Kung may mangyari na hindi maganda, ganun, ginulpin mo pa, pinagkapirahan mo, iba't ibang mga klase, yung ang kinismis mo lang, mabigat na yon, di ba? Maging masama na paningin sa'yo ng mga tao nun, di ba? Pero kung ina-after mo siya by law, isang malaking kadimonyohan yan, na ina-after mo isang tao for the innocent thing na hindi naman niya ginagawa. Pero, hindi, siyempre, kung mayroong ginawa, dapat natin namang mapanagot kung mayroong ginawa, para maprotektahan natin yung mga bata. Kung everybody is protected against the perpetrator of the law o law violators. Yeah. Kaya maging human rights directly, law violators, human rights violators, abusive yan. Dapat sila na nakakaprotekta tayo dyan sa mga ganyang klase ng mga bagay. Hindi po pwede na magbibigay tayo ng pabor isang tao na magpanagot ng maling tao. Magbibigay tayo ng pabor sa isang tao kasi mayroong nagawa na ganito or palalabasin gano'n. Kasi nagtatanggol naman ako ng laban sa kasamaan. Kahit abusuhan mo, kahit sinong tao, hindi mo pwede, papayag ka ba? Ikaw ay papanagutin sa isang krimen na hindi mo naman ginagawa. Diba? Anong pangunawa ang gusto mong gawin para sabihin mo? Kasi sumusumpo naman siya ng krimen, hindi na bali. Mabaktudan lang umali yun. Diba? So kaya kailangan niya tayo ay, kaya nga lumalaban tayo sa krimen eh. Ibig sabihin, para tayo ay free from any harm o anything na maaaring magperwisyo sa atin. Kaya nagbubuklod tayo. So kaya kung tayo mabubuklod, magiging fair tayo diyan sa paglaban sa mga kriminalidad. Walang maaabuso, Ngayon kung yung buklod maaabuso, problema malaki yan, di ba? Kaya yung Diyos kapag ka nagparusa, sangkatutak lahat maparusahan. Kasi lahat kayo nagkaisa dun sa mali. Dapat magkakaisa sa wasto. So kaya yan yung ating dapat na, lalong-lalo sa ating Bible Promotion, pinagbubuklod natin sa wasto. Kasi kapag ka hindi ka nagpahiral ng equal justice, pananagutan din ng lipunan sa Diyos yan. Nagkaisa kasi kayo sa mali eh. Pero kung nagkakaisa ka sa wasto, syempre ang Diyos maandyan kasama mo. Pero kung hindi, yun din batas na yan. Kaya yung batas, gagabayan din yan na umira ng wasto para back to naman yung umaabuso. So, let us make a fair justice, di ba? So, yun at mapapanagot ng patas ang sino mang lumalabag sa batas at may iwasan yung pang-abuso ng inosente kung pairalin ang nasabing patas na katarungan at human rights at good governance o maka-Diyos na pananaw. Yan. So, again, yung kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay gumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti. At ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon ay makapamumuhay tayo ng mapayapa at ayon sa ating karapatan at mulad na pamumuhay sa gitna ng mga taong liku-liko ang pamumuhay. So yun. Kaya maniwala tayo ni Banal na Santa Maria, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, tugunin yung karapatan, magpahirang patas ng hustisya. Yung mamamayan ganun din, sumuporta sa mabuting mamahala, patas ng hustisya at sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, kung magkakaayos ang pamahalaan at mamamayan, iiral yung kapayapaan. Pag umiral yung kapayapaan, maganda ang pamumuhay, maunlad, at meron tayong kaligtasang spiritual. At syempre, makakabit natin yung karapatang pantao sa kaunlaran natin. Basically, dyan tayo mamumuhay yan. At free tayo from any abuses and any criminality. So, yun. Kaya, tayo ay patuloy na sana ay tayo magbuklod sa pananampalataya, nagabayan tayo na magkaroon tayo ng mabuting pamamahala at makasunod ng lahat sa pamahalaan. Sa gayon, may iwasan yung krimen at mabiktima tayo niyan. Kasi kung mabigat ang krimen, masaklap, mabigat, mahirap. Diba? Yan. Lalo na heinous crimes yan. At lalong-lalo nagagawa niya ng kasamaan ay mga bata. Siyempre, walang kalaban-laban yun. So yun, muli. Kaya tayo ay higit na may pagtatanggol tayo ng ating banal na Panginoon Diyos kung tayo ay mayroong pananampalataya. Yan. So yun, kaya magkaisa tayo doon sa mabuti at mabuting balita. Yan, at makapahiran ng patas na justisya. Yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.
Sana nakapagsabuhay sa mga critics promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Magandang hapon sa inyo lahat.